Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ng ngayong araw, August 8, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, ito po ay nasa parte ng West Philippine Sea at apektado nga po niyan yung western section ng ating bansa. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mababa pa rin ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Habang ang habagat naman ay patuloy na nakakaapekto po yan sa parte ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, kasama rin po ang Northern Mindanao at natitirang bahagi ng Mindanao. Kasama rin po ang Caraga, Davao Region, apektado po yan ng habagat. Habang ang Quezon naman, Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon, apektado pa rin po yan ng southwest monsoon. Meron nga po tayo isang minomonitor na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po si Tropical Storm Pudul. Tinataglay po nito yung lakas na 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot na 80 km per hour. Kumikilos nga po ito pa west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Ito po ay posible nga pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang typhoon category. At ito nga po possible by August 11 ay papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ayon naman po sa ating European Center, dito po sa parte ng extreme northern Luzon ay dahan-dahan po magda-downgrade yan bago dumikit sa may extreme northern Luzon at posibleng malusaw po yan at wala po tayong nakikitang landfall scenario. Kung pagbabasihan nga natin itong forecast track na inilabas ng Japan Agency, ito nga po ay posibleng maging typhoon category sa labas pa lang ng ating bansa at papasok yan ng Philippine Area of Responsibility by August 11. Pero magbabago pa rin yan kaya iba yung pag-iingat pa rin po at paghahanda sa ating mga kababayan dahil nga humihina yung habagat, posible po yan bumaba or posible naman pong mas umangat pa bago po yan pumasok ng ating bansa. Yan po yung ating latest update sa ating advanced weather forecast. Dito naman po sa may parte ng Visayas at Bicol Region, mag-iingat din po tayo dahil nga po may mga tsansa po na may mga posibleng malalakas na biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, makikita nga natin yung possible scenario nitong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagpasok nga nito by August 11, bibigyan nito ng local name ng pag-asa na si Bagyong Fabian. Kung hindi nga po magbabago itong senaryo ng ating advanced weather forecast na ito nga po ay malulusaw bago po yan dumikit sa may parte ng extreme northern Luzon. Pero malaki pa rin ang tsansa na magbago po yan Yan po yung ating imo-monitor kung ano nga ba yung magiging senaryo nitong si posibleng bagyong Fabian. Dito makikita nga po natin ito po August 11. Ayan po, by August 11, papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Mabagal po yan nasa 15 km per hour lang po yan. Pero kung mapapansin nga po natin, dahan-dahan po nagda-downgrade itong bagyo na ito. At bago nga po yan dumikit sa parte na extreme northern Luzon or ng Taiwan, posible nga itong mag-downgrade bilang isang low pressure area. At ito nga po ay malusaw. Kaya asahan pa rin po natin na hahatakin po niyan yung habagat na posible naman magdudulot ng pagulan sa ating bansa. Dito naman po magkakaroon ng posibleng sama ng panahon o panibagong bagyo sa parte naman ng South China Sea. Ito naman ay posibleng tumulak sa habagat para magpaulan naman sa western section ng ating bansa. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat nga po sa ating mga kababayan, bagamat hindi tatama mismo sa kalupaan itong posibleng dalawang bagyo na ito,
Magpapaulan naman po sa atin pa rin itong habagat at magdudulot nga po yan ng mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Naging handa po tayo sa anumang mga posibleng senaryo nitong dalawang sama ng panahon na ito. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. At dito nga po sa ating advanced weather forecast, by August 18, posible nga pong dahan-dahan hihina yung pagbugso nitong habagat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.